kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Ngayon ay nasa ika-5 araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, araw ng Martes, 2024. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagsikapan nating mabuti na ang lahat ng ating mga natutunan, ang lahat ng ating mga narinig ay isa puso natin, isa isip at maisagawa. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay babahagi sa atin ni San Lucas, Kapitulo 14, versikulo 15 hanggang 24. Dito napansin natin na si Jesus ay nagkwento sa isang pangyayari na may isang taong naghanda upang magpasalamat at pakainin niya ang mga tao. At dahil handang-handa na ang isang pagdiriwang, may inutos siya na anyayahan ang lahat upang dumalo sa pagdiriwang. Ngunit ang nangyari, lahat ng mga inanyayahan ay talagang hindi tumugon dahil may mas kailangang tugunan. No? They did not responded positively to the invitation, but instead they have other priorities. At dahil doon nalungkot ang naghanda. At ito ay isang hindi magandang karanasan posible ng isang taong naghanda para sa lahat, ngunit yung inaasahan niya na tumugon upang makisalo sa handaan ay hindi pumunta. Mga kaibigan, sa aking pagninilay, kung titingnan natin ito ng mabuti, bilang tao, alam ko marami tayong mga iniisip na pwedeng tugunan. At mas nakita natin na mas unahin natin yung mga pangangailangan natin, pisikal, material, kaysa pangangailangan natin spiritual. Halimbawa lang yung pagsimba. Mas unahin natin na magpasyal sa kung saan-saang lugar, matulog, magkwentuhan, upang sa gayon ay masakripisyo yung oras na sana magsimba tayo. Yung simbahan ay nagpapaanyaya sa pamamagitan ng pagkalimbang ng mga kampana. Ngunit kung makita natin, mas maraming tumutugon sa mga tao na nasa malayo pa kaysa mga taong malapit. Rinig na rinig nila yung tugtog ng kampana, tunog ng kampana, ngunit hindi sila nakatugon. Siguro, sa ganitong aspito, mas magandang pagnilayan natin na ano ba yung mga priority natin sa buhay. Dahil sa bandang huli, kung ano man ang mangyari sa atin, wala tayong magawa kundi tumawag sa Panginoon, 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 tulungan mo ako. Ibig sabihin, the Lord is always at the end. Parang naging last recourse na lang kung wala na talaga tayong pwedeng takbuhan. Kaya siguro para sa akin, huwag nating sayangin ang panahon na tayo ay inaanyayahan na makinig, dumalo sa mga pagdiriwang sa banal na misa, sa mga pagtitipon, sa pagpapalakas, pagpatingkad at pagpapalalim ng ating espiritualidad. Huwag nating sayangin ang panahon na magdasal habang malakas pa tayo at ibalanse. Tingnan din kung ano ang dapat nating gawin at tingnan ang kahalagahan ng ating relasyon sa Diyos sa pamagitan ng panalangin, pagsimba, at pagpapahalaga sa ating ugnayan sa ating kapwa. Amen? Sana maging masigasig tayo. Makita din natin na priority din pala natin yung papel ng Panginoon sa ating buhay. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Hesus, bukal ng buhay, turuan mo kaming makilala ka namin ng lubusan. Turuan mo kaming
mabigyan din namin ng kahalagahan ang aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Hindi lang sa panahon ng kahirapan ng pagdurusa, kundi araw-araw sa aming buhay. Amen.